Hi, Ariza. Gawin mo yung assignment ko sa history. Sandali lang, Carmi. May gagawin kasi ako. Mas importante ko ba yun kasi sa grades ko? You promised me na babawi ka sa akin. Remember? Tinulak mo ako last week. Hindi ko sinasadya yun. Sinabunutan mo kasi ako. Nasaktan pa rin ako. Nagkabukol pa rin ako. Now do my assignment or else ipapahiya kita. Kunin din palang dami pang arte. Carmi naman. Huwag kang ganyan kay Ariza. Ang sweet talaga. Nandito na yung savior mo, Ariza. You're so lucky na meron kang science sa buhay kasi kung wala, baka pinaglalamayan na kita. Joke! Sorry kung ginaganon kang Carmi. She's just jealous and insecure. Ayos lang, Sayan. Ginagawa ko naman yung turo mo sa akin. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Ganyan ako nagagawa ng assignment niya. Ariza, kain ka muna. Thank you, Sayan. Pwede ba kitang ihatid mamayang uwian? Don't worry, may sasakyan ako para hindi hassle sa'yo. Pwede naman. Sige, thank you. Yes. Kinikilig ka masyado pangit. Carmi, walang karapatang kiligin ng mga pangit na katulad mo. Do you really think na makakakuha ka ng happy ending gaya ng iba? Gaya ko? In your dreams. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Carmi? Ano bang ginawa ko? Ayoko lang sa'yo. Ayoko ng pangalan mo. Ayoko ng itsura mo. Lahat. Ayoko sa'yo. You annoy me so much, Ariza. Kaya as much as possible, get out of my sight. Or, mawala ka na lang kaya sa mundo. Tinatry ko naman na hindi magpakita sa'yo pero ikaw tong lapit ng lapit sa akin. Sumasagot ka pa Kung tapalan ko kaya yung bibig mo. Pero ayos lang. Mawawala din yung tapang mo. Ano, napapal na ba sa'yo? I think so. You think so? Sayang naman, you're so slow. Kailangan niya na masaktan. Umamin ka na mamaya paghatid mo sa kanya, okay? Tapos halikan mo siya sa pisngi. Then after a week, dump her. Babe, kailangan ba talagang ihatid siya? Diring-diring na ako sa kanya Naiisip ko palang nakahalikan ko siya mamaya sa pisngi. Feeling ko ina-allergy na ako. Just do it. Pagtisa mo na lang siya tapos mag-alcohol ka na lang. Basta ang goal natin is to play with her feelings. Nakakairita siya Oo na po. Ariza! My gosh, akala ko kung sino nasunod sa akin. Where's Sayan? Si Sayan? Tsaka ano nangyari sa'yo? I thought hahatid ka niya. Paano niya ako ihahatid kung hindi na siya nahinga? What? Yung boyfriend mo kako ang hina. Sinaksak ko lang siya ng ballpen sa leeg, patay agad. Nandun siya sa sasakyan niya. Hinihintay tayong dalawa. Don't worry, magaling ako mag-drive. Are you serious right now? Ariza, what the heck? Gusto ko lang naman sumaya. Bakit kailangan niyo sirain yun? So the title of that story is When We Were in College. The genre is mystery thriller. Characters Ariza, Sayan, and Carmi. That's the book that I want you to publish. Ano kabaliwan to sinulat mo, Ariza? Do you really think that we will publish this? Miss Carmi, I deserve this. Please, I've been writing that book since we were in college. Isa pang ganda naman ang story na yun Maganda. Isa ako sa mga characters at lahat ng mga nandito ay nangyari sa totoong buhay. Sa tingin mo, hahayaan kitang sirain yung reputasyon ko? Sige nga, ano maganda rito? Si Ariza na nasa libro, namatay siya doon. Pero nabuhay ka naman sa pagkakapalo ko sa ulo mo dati Kaya lahat na nandyan sa libro ko, hindi nangyari sa totoong buhay. Get out! Get out! Carmi, you will publish my book. Ayaw mo namang matulad kay Sayan 5 years ago, diba? Si Sayan? I'm going to call the police. Makukulong ka. I understand. Yeah, call them. Tandaan mo lang na yung ginamit kong ballpen sa kanya, kay Sayan, may fingerprint mo yun. Bakit niyo kasi ginawa sa akin yun, Carmi? Bakit niyo ako pinaglaruan? E di sana wala tayo sa ganitong sitwasyon, diba? Sana makarinig na ako ng good news after 1 week, okay? Ipapublish mo ang libro ko. Bakit ka nakupo? Higa ka muna, Kara. Hi, Dennis. Hindi. Tatawagin ko muna yung doktor mo. Na-check na nila ako. Kamusta pakiramdam mo? Okay naman. Pero hindi ka raw umuwi? Nag-alala ko
Hanggang ngayon, ano ka ba? Wala naman ako sakit. Sino hindi mag-aalala? Nag-uusap lang tayo tapos sabi mo hindi mo ko iwan tapos bigla nagdugo yung ilong mo tapos bigla ka nahimatay sa harap ko. Siyempre, unang iisipin ko may sakit ka. Dennis, stress lang ako tsaka puyat tapos dumagdag pa daw yung init ng panahon. Pero wala talaga akong sakit. I'm so sorry if nag-alala ka. Okay. Kalmado na ako. Nga pala, I tried to call your parents kasi nagpatulong ako sa school for that. Kaso, Walang sumagot ng tawag, right? Yeah. My parents are separated and both of them are busy sa mga kanya-kanya nilang families. I think nakalimutan nila na yung unika iha nila is buhay pa. I mean, nagbibigay naman sila ng allowance pero yun na yun. Kaya naman I have so much love to give. Gusto mo ba? pwede ba? Pwede na ba? Kung nasa stress ka, ask for my help. If hindi ka makatulog sa gabi, call me. If you wanna talk to someone, nandito ko. And I'm so sorry for being harsh. I'm glad you're now opening yourself to me. Thank you, Dennis. Hindi. Thank you, Kara, for breaking my walls. Hello, Kara? Sabi mo kapag stress ako, hingi lang ako ng tulong sa'yo, di ba? Nasa ka? Ang bilis mo naman. Hinahawakan ko lang yung kamay mo kasi stress ka. Baka kasi lobat ka pa rin eh. Di ba sabi mo na lobat first sight ka sa akin? Ano problema? Sabay-sabay lang yung projects, yung assignments, and sa family. Gusto mong pag-usapan? Hindi na okay na to. Charge na ako gamit yung kamay mo. Gusto mo kumain? Bulaga! May luga. Simula na naging komportable ka sa akin, lumalabas na yung tunay mong ugali. Hindi ba pwedeng gusto na kita kaya ganito ako sa'yo? Ako na yata yung nabulaga. Halika na nga, tinda kita sa bahay niyo. And we're here. Thank you sa paghatid, Dennis. May nakakalimutan ka yata, Kara. Kiss sa pisngi. Ingot yung bag mo. Good night. Good night. Kara, Dennis, congrats sa atin. Graduate na tayo. congrats rin. For you. Thank you. Akala mo ako lang meron? Siyempre meron ka rin. Ako rin meron. First time ko makatanggap ng ganito. Baka first kiss ako na rin, ha? Okay, pumapayag na ako makuha mo yung first kiss ko ngayon. Ay, hindi pa tayo, ah. Ako dapat yung nagsasabi niyan kasi inopen mo yung topic ng first kiss eh. Hindi pa tayo, Kara. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Wisit ka. Nakausap ko na yung parents ko. Really? Yes, ginawa ko yung sinadjust mo sa akin. Inopen ko yung feelings ko sa kanila na bakit hindi sila nagpunta ng graduation ko, bakit hindi nila sinagot yung tawag nung na-hospital ako, bakit ganito, bakit ganyan. And they were sorry. They actually thought na I was doing fine kasi nga lagi ako may allowance, diba? But they never thought daw na makakaramdam ako ng loneliness. I was mad. I was hurt, but I forgave them. Sa weekend lalabas kami and I told them na may boyfriend ako so they want to meet you. Sino? Sino boyfriend mo? Ako? Yes, Ako. baliw ka talaga. But I'm so proud of you for being brave, Kara. Hindi ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Thank you, Bobby. Mahal din kita. Wow! Here's what you requested, Bobby. Your favorite ulam. And here's my gift. Pangkabuhayan showcase. Oh, mahal na mahal mo talaga ako, no? Naalala ko nung college tayo, sabi mo, if may magre-regalo sa'yo kapag adult ka na, gusto mo grocery tapos yung pan-display sa bahay. O, ayan na. Tapos isang sako ng bigas mo, nasa kusina. Thank you, Bobby. I mean, weird way to propose but it's a yes, mister. Bakit? Magpo-propose pa lang ako eh. Ha? Ito. Oh my gosh. Seryoso ba? Nakikita mo ba yung mga susunod na pangyayari? Nakakainis ka, Kara. Huwag ka na mag-propose. Ako na lang yung magde-declare. Dennis, my Bobby, I will marry you. I am marrying you. I love you so much. Mas mahal din kita. Alam mo, pre, konti na lang, mapapagkamalan na kita ng libro dahil wala ka na ibang ginawa kundi magbasa. Try mo rin magbasa ba? Malino ka. Try mo rin kayo makahilubilo para naman lumago yung love life mo katulad ko. Bupanes. Pwede ka ba lumayo and let me have my peace again? Ayoko. Gusto ko muna malaman kung sino nagugustuhan mo ngayon para matulungan kita. Kapag sinabi ko ba, lulubayan mo na ako? Oo naman. Story. Bilis na. Ano nga ako? Tinatanong ko kasi kung sino nagugustuhan niya ngayon tapos ang sagot niya ay ikaw. Talaga? What a coincidence kasi gusto rin kita. Talaga? Talaga. Oh. Wait, yun na yun? Bakit parang ang bilis? Bakit parang walang kanilig sa inyong dalawa? Hindi ito yung ini-expect kong confession. Bakit parang ako lang yung nagulat? Like, yun na yun? Sure na ba?
Ano ba dapat? Dapat maging super shy kayo after that sudden confession. Dapat hindi kayo makatingin sa isa't isa, tapos dapat gumaganto kayo. Talaga ba? Ganon! Ngumiti naman kami. Yes, pero ganito. Ano yun? Ay, naku, Tori tsaka Evo. Akong bahala sa inyong dalawa. Ano meron? Ewan ko. Nagbabasa ako ng libro tapos sabi ni Hansel punta raw ako dito sa pwesto niyo eh. Nagbabasa ka rin? Oh, ikaw rin? Ayan, nandito po tayo ngayon sa pagpupulong ni Hansel para naman magkaroon ng buhay yung love life ninyo. Bibigyan ko kayo ng mga papel na naglalaman ng mga pick-up lines. Tapos after nito, magiging masigla na ang inyong love life. Okay? Seryoso ba? Oo. Oh. Mahalin mo palagi sarili mo tapos idamay mo na rin ako. Gusto kong matulog pero mas gusto kita. Sabi ni Mama, bawal na raw ako gumala. Stay na lang daw ako palagi sa buhay mo. Ikakagalit ba ng araw kung sa kagwapuhan mo ako nasisilaw? Ano yan? Mga bato ba kayo ha? Lagyan nyo naman ng expression. Kiligin naman kayo. Kinilig ako. Ako rin, alam nyo, sa estado nyo, malabong maging kayo. Ang boring yung dalawa! Ano? Kayo na ni Tori? Oh, narinig ko pangalan ko. Lumipat lang ako ng school tapos kayo na? What is this betrayal? Paano? Like, ang alam ko, hindi kayo mag-work. Like, huh? Sabay na tayo umuwi, Tori. Pero hindi tayo pares ng jeep, di ba? Pahatid mo na kita tapos sabay ako uwi sa amin. Bakit? Kasi gusto kita. Bakit mo ako gusto? Ganda mo kasing tignan. Just the looks? Taray ko nga raw tignan eh. No, I mean, ang payapa mong tignan. Your whole vibe. I like it and I wanna know you more. I wanna know who's your go-to author. I wanna know kung paano maapektuhan ng mga binabasa mo yung mood mo. I wanna know kung ano yung mga pinapakinggan mo. Ay, gusto ko rin yan. So, natapos ko na yung libro ni-recommend mo and I'm so sorry, Tori, but I don't know what to feel about it. I don't know if I hate the story or I just hate the plot twist. Like, the characters are very annoying and the plot twist was very predictable. Talaga? I loved it. I mean, it's predictable, pero alam mo yun, may hint ng realidad. But I love the ending. Like, hindi siya nagsettle dun sa main lead kasi he was such a jerk towards her. But wait, sa pagkakakilala ko sa'yo, kapag ayaw mo agad sa story, dinadrop mo agad. Ano nangyari? Tinapos ko kasi nirecommend mo eh. Oh, shut up. Tapos mo na bang pakinggan yung album na narecommend ko sa'yo, Tori? Oh, sasabihin ko pa lang eh. Anyway, yes, napakinggan ko na siya and most of his songs are not my cup of tea. Masyadong mabagal at saka nakakaantok. Gusto mo kasi yung mga upbeat eh. But I do understand kung bakit mo siya favorite. Why? Habang kumakanta siya, parang ikaw at siya lang yung nasa kwento. Yun yung naramdaman ko. Para sa'yo na naisip when I first listened to his songs. I really appreciate it. And that's how we became a couple. Hindi ko gets. Yun na yun. As in, yun na yun. No offense ha, pero boring ng relasyon nyo. Sure ba kayong nag-work yan? Hansel, hindi mo talaga kami magigets kasi that's not how you communicate your love to your partner. We have our own ways to show kung gaano natin kagusto yung isang tao. Sa estado namin ni Tori, we communicate using books, music, and silent dates. We're not very vocal but we do understand each other. So kung boring man para sa inyo yung relasyon naming dalawa, ang importante, masaya naman kami. Diba? Kumbaga, hindi namin kayo makakip up sa energy na gusto niyo makita sa amin. Like, parang sa inyo, very public, very energetic, very outgoing. Pero kami, hindi kami ganun. Sa madaling salita, bro, you'll just have to respect our boring relationship. Okay. Sorry.